Magmimix lang natin ng feeds instead na purong feeds. Ayan, mayroon na tayong patuka dito sa ating mga alagang manok na nag-aantay. So hindi na makaantay ang alaga nating manok. Gustong gusto po nila yung asola natin. Ayan. Lalakas po kumain itong mga Rhode Island Red natin. So kung purong feeds po yung papakain natin dito, ipapatuka natin, lalo na dito sa lalaki, ito halos 3 kilo na yan itong lalaki natin, mga kagaya. So kailangan talaga natin ng alternative feeds, pandagdag na feeds sa ating mga alaga. Ayan, kasi lalakas po nilang kumain. Pero ang kagandahan naman yan, araw-araw po tayo nakaka-harvest ng itlog nila. Isang pinagpalang umaga mga kagaya. So ito na yung ating lobster pond. Nasabi natin maglalagay tayo ng azola. Ayan, kapal na ng azola. So mag-harvest tayo ngayon para ilagay sa pakain ng ating manok. Tingnan nyo po ang taba ng azola natin. Ganda. So may pang pakain na dagdag na naman tayo pakain sa ating mga alagang manok. Ayan o. So lalagay natin dito. Pag-harvest tayo ng azola. Tingnan nyo, double purpose yung pan natin. Pan natin para sa ating lobster. Nakaka ano pa tayo ng ating azola, nakakaparami pa tayo ng azola. Ayan. Ayan yung ating lobster, oh. Kita nyo. Ayan yung kagat, kalabas sa ating, ayan, oh, punong-puno ng azola. Ayan. Ayan yung mga lobster natin nandyan sa ilalim. Ayan, oh. Ayan yung lobster natin. Kagandahan po ng azola, pag kinuha na natin to, after 3 days ang lago na naman niya. So hindi tayo maubusan ng supply ng azola sa ating mga alagang manok. Ayan, oh. Double purpose yung pond natin. Ang dami natin ma-harvest yan mga kagaya. So kung ito tuloy-tuloy tayo mag-harvest dito, mga 3 araw mapapakain natin sa ating alagang manok. Tapos hayaan na naman natin siyang dumami. Doon naman tayo kukuha sa isa nating pond. Makakuha tayo doon. Dito pag naubos naman natin yon, dito puno na naman to. So
ito yung purpose kung bakit gumawa tayo ng azolla pond. Yan, additional azolla pond para yung dagdag patuka sa ating mga alagang manok ay hindi tayo maubusan ng supply. So mayroon pa ako dito, mayroon pa rin azolla dito tayo doon sa kabila. Ito, itong kabilang pond, meron din tayo ditong azolla. Ayan. So ito nga lang naubos, halos maubos ko na kasi dito ako kumukuha. So ngayon, papadamihin na naman natin yan. Ito muna yung kukunin natin. Yan. Mukhang gaganda na rin ng ating lobster dito. Baka pag tiningnan natin, mayroon na namang buntis dito na lobster. Pagka tiningnan natin. Yan o. Safe na safe sila. Ayan. Yan yung lobster natin. Nakalabas yung kagat. Ayan. Ayan o. Ayan yung lobster natin dito. Lalaki na yan. So laking tipid po na natitipid natin dito sa patuka. So ganito, ayan. Bukod sa alaga nating manok, sa tilapia din pinapakain din natin 'tong mga kagaya. Ayan. So hindi po tayo gumagamit ng dumi ng kalabaw, baka para paramihin yung ating azolla. Ito po ay aquaponics. So yung design ng ating azolla pond ay konektado sa ating mga alagang tilapia. So yung dumi ng ating tilapia, yun yung ginagamit natin pataba sa ating mga azolla. So malinis po yung ating azolla. Ayan. Kung gusto nyo po ng gumawa ng azolla pond, o kung gusto nyo pong gayahin to, may naka-upload na akong video related sa paggawa nitong azolla pond. Gayahin nyo na lang po o tingnan nyo para magkakakuha kayo ng idea. Lalo na pag may existing pond kayo, pwede nyo pong gayahin to pag mayroon kayong existing pond na sa inyo. Kasi ako dati nang may matagal na taong mga alaga nating tilapia, mga kagaya. So nag-start ako mag-alaga ng tilapia 2020 pa. Tapos ginawa ko siyang aquaponic setup. So kaya dati drum lang yan, puro drum yan. Ngayon pinalitan natin. So bago ko linagay yung drum, itong setup nandun sa baba. Hindi gaano maarawan, gawa na may mga puno tayo dyan. So binago ko yung setup, linagay ko dito yung drum. Tapos ngayon yung pinakahuling setup nga, ginawa na natin siyang concrete. Tinanggal natin yung drum dyan. Yung naiwan drum na lang yung dalawa na yan. So yung tinanggal nating drum dyan, mayroon pa tayo rin paggagawa nun. So hindi rin may tatapon yun. Mapapakinabangan din yung drum na tinanggal natin dyan. So matagal-tagal kong ginamit yung drum na dyan. Kung ano yung tanim, may kamatis, may talong, may kangkong. So ngayon nung tinanggal natin, purely azolla na lang. Gawa na papakain talaga natin sa ating mga alagang manok. Then pakain din po natin siya sa ating mga alagang tilapia. Kumakain po kasi sila ng azolla. Yung tilapia natin, kumakain niya ng mga azolla. Ayan, tingnan nyo, kinakain po nila yan. Kasi hindi 100% feeds yung pinapakain natin sa ating tilapia. Sa umaga azolla, sa tanghali feeds, and then sa hapon azolla ulit. Kaya tayo nagparami ng azolla dahil sa ating mga alagang tilapia at manok. So yun lamang mga kagaya, in-update ko lang kayo dito sa aking ginawang lobster pond. Nasabi ko nga, lalagyan ko rin ng azolla. So ngayon, sobrang kapal na ng azolla, kaya kailangan na nating bawasan.
Kasi pagka hindi mo binawasan yan, yung iba niyan mamamatay dahil nga nagsisiksikan na rin sila. So time to harvest na para dito sa ating tanim na solar rito. So ito, aabot ng mga 3 araw to pakain sa alaga kong manok sa sobrang kapal niya. So malaking bagay yung matitipid. So yun lamang mga kagaya, in-update ko lang kayo rito sa aking lobster pond na linagyan natin ng asola. So double purpose siya, mayroon tayong lobster, mayroong asola tayong ma-harvest. Yun lamang, and ingat po tayong lahat. At kung napadaan ka lang po sa aking channel, inaanyayaan kitang mag-subscribe kung sa tingin mo nagustuhan mo ang video na to. At kung gusto mong matutunan yung alaga o pagtanim nitong asola, kung paano mag-construct ng pond, eto mayroon din tayong na-upload na video kung paano natin ginawa itong ating asola pond and itong lobster pond. So yun lamang mga kagaya, maraming salamat and ingat po tayong lahat.